Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi sa ating lahat. At gayon din po kung meron man ditong nakikinig sa ating mga brothers and sisters sa Pilipinas ay magandang gabi rin sa inyo. At inshallah ay nandito naman po ulit tayo sa ating isang pagkakataon na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Una sa lahat ay pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay napahintulutan muli na magkaroon tayo ng isang open forum lecture para sa paghahanda na sa darating na 10 araw ng Dhul Hijjah. Ngayon ay habang tayo ay inshallah sa mga ilang araw na lang ay abutin na natin ng Dhul Hijjah. Ngayon ay bago natin nasimula ng ating lecture ay napakainam na bago natin simulan ay isa munang pagbasa ng banal na Quran mula sa ating kapatid na si Brother Amir Bilyar. Inshallah, kung handa si Brother ay pwede na magbasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إهلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jazakallah khair sa ating kapatid na si Brother Amir sa kanyang pagbasa ng banal na Quran bilang pangbungad ng ating programa. At muli ay ating mula sa Union of Public Islam in Kuwait ay inshallah kung meron pang i-invite natin yung ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, mga brothers sa ating mga kaibigan. So ngayon ay hindi na po muna natin patatagalin at upang masulit natin ng mga mensahe at maibibigay na aral ng ating tagapagsalita ngayong araw na ito, ay inshallah simulan na po natin. Bago po natin simulan, ito po sa ating lecturer ay si Ustad Faisal Abdul Jalil na isa pong daiya sa IPC. At inshallah ay makapagbigay siya sa atin ng napakagandang mensahe para sa pinaghahandaan nating unang araw ng Dhul Hijjah. Inshallah Ustads, tafaddal Ustads, mashkuran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatil firdausil a'la kama jama'tana fi hadhihi dunya insyaallah ta'ala, wa an yadima lana dawama sihhata wal afiyah wa bil akhas ala raisina wa Sheikhina Sheikh Mujahid. So mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, hindi ko nakakalimutan na ipanalangin ko ang ating presidente na si Brother Nasir Alita na sana panatilin sa kanya ang magandang pamumuhay at pagkakataon, magandang pamumuhay at magandang pangangatawan sa ngayon, lalo-lalo sa ating pagkakaisa dito sa UBK at sa ating pagtitipon-tipon dito sa mundo na nagkaisa tayo sa UBK na ito, ay ganun din na ang aking kahilingan na
isa din tayo sa Jannatul Firdaus A'la insyaallah ta'ala. At ganun din, hindi ko nakakalimutan sa aking mga panalangin ang ating Sheikh na si Mujahid Gumander na panatilin sa kanya ang magandang pamumuhay at ang kanyang pamilya. So insyaallah ta'ala, hindi natin magtatagal sa aking tatalakayin sa inyo patungkol sa Asrul Uwali min Dhil-Hijjah. Unang-una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajri wa layalin ashr. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na yun. Insyaallah ta'ala sa Lunes, insyaallah kung makikita ang buwan sa linggo, ay insyaallah ika-isa ng Dhul-Hijjah. Kasi sa Saudi Arabia o sa aral ng Islam ay basta ganito ay tinitingnan ang buwan. Hindi binabase sa kalendar. So bukas tingnan nila ang buwan kung makita ay ika-isa sa Lunes. So tingnan natin ang sinabi ng Allah, wal fajri wa layalin ashr. Ibig sabihin yun mga kapatid, ay sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa 10 araw na yan. Ang makukuha nating aral dyan mga kapatid, ay si Allah ay maari siyang sumumpa sa kanyang mga nilikha. Tandaan natin yan sa nahiyatil aqida, si Allah ay pwede siya sumumpa sa kanyang mga nilikha. At kapag si Allah ay sumumpa sa kanyang mga nilikha, ito ay palatandaan na ang kanyang nilikha ay napaka-importante o di kaya kagalang-galang na mga araw. So, ang mga nilikha ay hindi maaring sumumpa sa nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin yan Tayong mga nilikha, hindi tayo maaring sumumpa sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah lang tayo pwede sumumpa. Wallahi, tallahi. At ganun din na hindi pwede yung mga panunumpa na katulad ng mga nakasanayan, katulad ni Brother Nasir na nakita natin sa Mindanao na kuminsan kumukuha ng Quran na inahawakan. So hindi yan kasali, wala alaas na lahu fiddin. Ibig sabihin, wala yung pinangmulan sa relihiyon ng Islam. So yun ang tandaan natin, si Allah ay maaari siyang sumumpa sa kanyang manilikha. Ang nilikha ay hindi maaring sumumpa sa mga nilikha ng Allah. Sa Allah lang pwede sumumpa. Katulad ng mga nakasanayan sa mga jahiliya, na sabi nila, ako ay sumusumpa sa araw na ito. Yan ay hindi pwede. Ang maari kang sumumpa sa Allah, wallahi. Sa Allah lang pwede sumumpa. Pangalawang aral mga kapatid na nais kong ibahagi sa inyo. Ano ang pinagkaibahan ng yung Asrul Awakhir sa Ramadan at Asrul Uwali min Dhil-Hijjah? Ibig sabihin yun, yung 10 araw na natitira sa Ramadan at saka yung 10 unang araw sa buwan ng Dhil-Hijjah. Yan ang tandaan natin. Yung 10 huling araw sa Ramadan ay nandoon yung isang araw, o di ka sa loob mismo ng Ramadan, ay nandoon yung isang araw na tinatawag na Laylatul Qadr, khairum min alfi shahr. Ibig sabihin, isang araw na mas mainam sa 1,000 na buwan. Khairum min alfi shahr. Ito naman, Dhil-Hijjah, ay unang 10 araw sa Dhil-Hijjah ay maraming mga napapaloob dyan. Yung tinatawag na ay Yawmu Arafah. Yung Yawmu Arafah, yan ang pinakamainam na araw na napakaraming pinapardon ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno patungo sa paraiso. At yung Yawmu Arafah mga kapatid, araw ng Arafah,
ay kakaiba yan sa lahat ng mga araw sapagkat yung mga nag-Hajj ay iisa lang ang kanilang damit. Kahit na ano ang kaniyang kapangyarihan, ay iisa lang ang kanilang mga damit sa mga kalalakihan. Nakaihram lang na wala siyang brief, wala siyang laman ng kaniyang pangilalim sa kaniyang ihram. At iisa lang ang kulay ng tinatawag na ihram. Iisa lang kulay, puti lang. At iisa lang ang salita na sinasabi ng mga tao. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Lahat ng mga nag-Hajj ay hindi sila pwedeng magsalita na ibang salita sa araw ng Yawm Arafah sa Hajj. So yan ang kakaiba. At yan ipinuroklim ng Allah, ipinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala na siyang ibang tatanggapin na relihiyon maliban lamang sa Islam. Wala na siyang ipinahayag na dyan ang pagkakumplito ng Islam na dapat isabuhay ng bawat Muslim. Dapat isabuhay ng bawat isang Muslim ang nagsimula diyan sa Hajjan, yung Hajjatul Wada, yung pag-Hajj ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon 1447, di ba ako nagkakamali? So mula noon hanggang ngayon ay dapat sa isang Muslim na ipamuhay niya ang pamamaraan ng Islam na itinuro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kabilang pa sa pinagkaiba niya mga kapatid sa Asrul Awakhir min Ramadan wa Asrul Uwal min Dhul-Hijjah. So unang araw sa Dhul-Hijjah ay nandyan yung Ayyamun Nahr. Nandyan una yung Yawm Arafah. Nandyan yung Yawm An-Nahr, yung pagkatay ni Ibrahim alayhis salam. At nandyan pa yung Ayyamut Tashriq, yung 3 araw sa pagkatapos ng Hajj. So una natin tatalakayin yung isang araw na tinatawag na Yawm Arafah. Supposed to be mga kapatid, mula bukas, kung halimbawa ika-1 na bukas sa Dhul-Hijjah, ay ang mga nararapat nating mga ginagawa dyan ay magtahlil, magtasbih, magsadaka, magsiyam. Kabilang pa doon na dapat kong ipaalala sa inyo mga kapatid ay kung sino man ang makapagniya, makapaghangarin na magkakatay ng anumang kakatayin sa ika-10 ng Dhul-Hijjah ay hindi na siya pwedeng magpagupit, magkuko o di kaya naman magpaahit. Mula bukas hanggat sa matapos ang makakatay siya sa ika-10. Tandaan niya na kapag nagniyat ka na magkakatay ka ay hindi ka pwedeng magkuko. Yung sino man ang may niya na magkukuan siya ngayon o magkakatay siya ngayong gabi ay magkuko na, mag-ahit na kung ano ang kanyang magpagupit na. Kasi pag dumating na halimbawa ika-1 na bukas ay hindi na siya maaring magpagupit. Kabilang pa sa paalala mga kapatid, itong pagkatay o yung nahar ay ito ang ipinapahintulot na pwede ka mangutang para lang makakatay ka. Pwede ito. Pero wag lang kayong mag-utang sa akin kasi wala akong pera. Biro lang sa inyo. Pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Yan, ipinapahintulot ng Islam yung pagkatay sa ikasampu. Sino man ang makapagniya na magkatay ay maaari siyang mangutang. Pero yung paalala ko sa inyo, wag na yung akong kausapin, ha. Kung halimbawa kung dito kayo mangutang sa akin kasi wala akong mapautang sa inyo. Pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ulitin ko, kung sino man ang makapagniya ngayong gabi ay magpagupit na kung magpapagupit at magputol na ng mga kuko, kung magpaputol ng mga kuko, kung ano man. Kasi kapag ika-isa na bukas, hindi na siya pwedeng magkuko o di kayo magpagupit. Hanggat hindi dumating kasampu sa Zulhijjah. Pagkatapos ng Eid, Salatul Eid, sa ikasampu ay pwede na siya pagkatapos na kumatay, ay pwede na siya magpagupit. Yan ang unang tandaan natin. Pangalawang tandaan natin, pwede tayong mangutang para lang kumatay tayo sa araw na yan, insyaallah ta'ala. Sa kalakihan ng mga reward. Kalakihan ng mga reward. Kasi itong Asrul Uwal min Zulhijjah, ito ay napakalaking kay Ibrahim alayhis salam. Napakalaking pagsubok ito sa kanya. Kasi kung ihahambing mo sa mga ibang nilikha ay dito kaya. Sapagkat ang ipinag-utos na sa kanya ay katay niya ang kanyang anak. Pero dahil sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim at sa kanyang anak ay hindi nangyari yung pagkatay. Kaya nangyari itong tinatawag na Yawmun Nahr. So, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadis ni Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sabi ng propeta, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr. Wala nang hihigit, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ang mga gawain sa 10 araw na ito na kinagugustuhan, kinalulugdanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala liban sa 10 araw na ito. Tinanong ng mga sahaba si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Qal, walal jihadu fi sabilillah. May istisna doon, may exempted. Illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisya'in. Ibig sabihin, yung lalaki na lumabas sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala para makipagdigmaan sa daan ng Allah na wala nang nakabalik. Dala niya ang kanyang kayamanan, sarili niya, wala nang nakabalik doon. Kasi ang pinakamalaking gantimpala, mga kapatid, ay itong shahid fi sabilillah. Ibig sabihin yung namatay natin, sabi natin ng martyr. Hindi natin yan matatalakay, mga kapatid, dahil maubos ang oras natin. So, mga kapatid sa pananampalataya, ang Islam ay ang kanyang katuruan ay pinapraktis ang sarili. Tingnan niyo, mga kapatid, ang lahat o karamihan sa mga hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagsasanay ng sarili. Dapat bawat isang Muslim ay sanay niya ang kanyang sarili sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung Yawm Arafah, ano ang kwan sa Yawm Arafah? Sa ikasiyam sa
Julhaj, ikasyam, ay kailangan na kung hindi mo kayang magpasting mula bukas, ay mula sa Lunes hanggang sa ikasyam, kung hindi mo kayang magpasting dyan, o di kaya wala kang mga pambigay ng mga sadaka, magpasting ka, o di kaya mga pagbabasa ng Quran, pagbimemorize ng Quran, wat tadabburu bihi, iniisip yung kahulugan nito. Ayan ang mga pinakamagandang mga gawain sa araw na ito, mga kapatid. Medyo mahaba na ang aking lecture, no? Nukta lang ang nais kong parating sa inyo, mga kapatid, yung Yawm Arafah. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ang pagpapasting sa Yawm Arafah sa lighayril hajj, ibig sabihin iliban sa mga nag-hajj, ay yukaffiru sanatan lima qablahu wa lima ba'dahu, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang taon na nakalipas at isang taon na parating. Ahtasibu, sabi ng propeta. Binibilang ko, sabi niya. At ang mga araw na yan ay ang pinakamagandang sinasabi. Sinasabi ko sa kanya, sinasabi ko at ang mga unang mga propeta ay ang mga dhikr na la ilaha illallah, yung mga azkar na napakaganda sa mga araw na yun. So inshallah, mga kapatid, sa Lunes, yung mga hindi naman mabigat na mga pagpasting siya, makapagpasting, napakaganda na magpasting tayo. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, hindi natin alam yung isa pang Julhaj ay maabot pa natin. At huwag natin palagpasin, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. At nais ko, mga kapatid, nais natin lahat na huwag natin ialis sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid. Bawat isa, mga kapatid, sa ating mga kapatid ay ipanalangin natin sila. Ako talaga, sa totoo lang, hindi kayo nawawala sa aking panalangin, lalo-lalo na sa mga hating gabi, na ibigay sa inyo, ibigay sa atin ang mapayapang pamumuhay at magandang mga pag-isip para makamit natin ang pinakamagandang buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. At ganun din na wag natin kalimutan na ipanalangin natin yung ating mga magulang, lalo-lalo na sa Yawm Arafah. Marami sa inyo na ang kanyang mga magulang ay hindi pa Muslim, o di kayo mga kamag-anak ay hindi pa Muslim, ay huwag natin sila walain sa atin, ialis sa ating panalangin sa Allah, na sila ay makamit nila ang tunay na gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magdawa natin sila sa ating sa mga lalo-lalo na sa Yawm Arafah, kung yung mga magulang natin ay kahit na message lang, pero wag naman natin sila patulang kung halimbawa sila ay nainis sa ating pagdadawa sa kanila. Wag natin sila patulan sa kanilang pagkakamali na hindi tanggapin ng Islam. Pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Inihiling ko sa Allah na makamit ninyo ang tunay ng pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, lalo-lalo na sa kabilang buhay. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung may mga katanungan kayo, magtanong kayo, inshallah. Abot kayo ng ating makakayanan, sasagutin natin inshallah ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa ating Ustaz na si Ustaz Faisal Abdul Jalil, at maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman kagaya po sa aming mga Balik Islam. At inshallah, kung may konting oras pa tayo mamaya ay i-open natin ng konti kung may mga katanungan ng ating mga brothers. At bago po tayo magsimula sa susunod nating magbibigay ng bahagi,
i-remind ko lang po yung ating mga brothers and sisters na bukas na po, official na pong bukas yung ating hotline sa ating UBK. So kung makikita niyo po ay sinishare po namin yung mga contact numbers, i-save po natin ito para just in case na meron tayong mga katanungan o pwede natin i-refer ng mga non-Muslim o kahit yung mga Muslim na mga kapatid natin na pwede magtanong ay i-save lang po natin itong ating bagong hotline at alhamdulillah ay meron na po tayong official hotline sa numerong 6094-9061. So inshallah, keep on sharing po natin itong number na to. Ipapakalat po natin sa social media at inshallah ay isave po natin. Ang makukontak po natin dyan ay ang ating Ustad Abdullah Tabing na siya pong magiging in charge po na tatanggap po ng inyong mga katanungan through tawag, through messages, inshallah ta'ala. So ngayon po ay natapos na po tayo sa ating main lecturer at ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating susunod na magbabahagi ang ating kapatid na isang assistant daiya ng IPC at walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Faisal Villanos. Tafaddal, inshallah kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago sa atin, no, bago kukunin yung time na makapagsalita, ay nais ko po munang bigyan po muna natin ng daan yung ating president. Baka doon sa mga hindi pa nakakakilala sa ating presidente ng UBK ay mainam na pakinggan po muna natin ang mensahe mula sa ating presidente, inshallah ta'ala. Mahalaga ang kanyang mga salita sapagkat siya ang ating ama o ang ating leader sa Union of Balik Islam in Kuwait. Mashallah, tabarak rahman. Kaya tawagan po natin ang ating presidente ng UBK, ang ating Brother Nasser Aleta. Inshallah, konting bahagi lang inshallah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid, at nasabi ko sa kay Vice kanina na hindi na ako magsalita. Alhamdulillah, tunisyon. Naka natin ang ating Brother Faisal. Pagkakataon din na makapagsalita yan para sa ating mga kapatid. Kailangan din natin na magsalita. So, mga mahal kong mga kapatid sa Islam, lalo-lalo na dito sa mga kapatid natin dito sa Kuwait at sa mga nakikinig at nanonood mula sa iba-ibang mga panig sa mundo, naway biyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at gabayan tayo ng awa at matatag ang ating pananampalataya. Sa pagkakataong ito, ay nais kong magbigay ng konting palaala patungkol sa kahalagahan ng pagkakapatiran. Ang mabuting asal o adab at pagpapalakas ng ating iman batay sa Quran, ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na katotohanan ang mananampalataya ay magkakapatid. Kaya mga kapatid, napakaganda ang palaala sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito para sa atin lahat, anuman ang estado sa ating buhay, ay maring tayo ay simpleng probinsyano lamang, walang mataas na posisyon, walang trabaho, walang kakayahan, ay pinag-isa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan sa Islam. Kaya bilang mga Muslim at membro sa UBK, Union of Balik Islam in Kuwait, dapat natin pangalagaan ang pagkakaisa, yung respeto, pagmamahalan, at mabuting pakikitungo sa isa't isa. So mga kapatid, alam natin na maraming balik Islam ang dito sa Kuwait o sa ibang mga nakauwi na sa Pilipinas, malayo man sa kanila sa pamilya, dumaan sa mga iba't ibang mga pagsubok, tulad ng malayo sila sa kanilang
kasama sa buhay. Kaya mag-tiis tayo mga kapatid, kasi ito yung pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na inshallah ay makayanan natin ang lahat. Kaya ang hangarin ng UBK ay maging tahanan ng kapatiran, lugar ng kaalaman at samahan, pagtutulungan para sa kapakanan ng Islam. Mga kapatid, upang maging matatag ang ating samahan sa UBK, kailangan natin linisin ang ating puso, pananalita at pakikitungo sa kapwa. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na katotohanan ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang may pinakamataas na takwa, yung takot. Mga kapatid, ang tunay na sukatan ng tao ay hindi sa posisyon, kayamanan o kasikatan. Ang mahalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may unang-una yung takwa. Sinabi ko kanina, ang takwa at katapatan o sincerity o mabuting asal at pagsunod sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag natin maliitin kung sino man. Maaring ang isang tahimik na kapatid ay mas mahal pa pala ni Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa atin. Mga kapatid, ang Quran ay nagtuturo sa atin kung paano natin tunay na pagkakapatiran sa Islam. Kung nais natin lumakas ang ating samahan, ang UBK, kailangan natin baguhin ang ating sarili. Yung adab natin, yung respeto natin sa kapwa natin, kung sino naman ating makaharap. Kaya na may maging mabuting halimbawa ito para sa atin. Tayo ay magkakapatid upang lalong tumibay ang ating pagkakapatiran at pagkakaisa at pananampalataya. At hanggang dito na lang. At wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa munting mensahe mula sa ating President ng UBK na si President Brother Nasser Aleta. At gayon din pala nais ko ring magbigay ng assalamualaikum sa ating mga kapatid sa UBP na nandito man ngayon sa ating Zoom. Ay inshallah naway nasa mabuti kayo diyan sa Pilipinas, inshallah. Ngayon ay magpapatuloy na ulit tayo sa ating kapatid na si Brother Faisal. Inshallah ay pagpatuloy niya ng kanyang nais ibahagi. Jazakallah khair. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yung aking may ibabahagi ay konti na lang siguro, no, kasi naibahagi na rin ng ating ustads kanina kung ano yung mga kahalagahan ng unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah, no. Dito sa loob ng Dhul-Hijjah ay ginaganap dito ay sinasagawa sa panahon ng buwan na ito yung ikalimang haligi ng Islam, yung Hajj na tinatawag. Ito yung panahon na kung saan yung mga Muslim ay pumupunta ng lalakbay ng malayo papunta sa Makkah para isagawa upang gawing ganap yung ikalimang haligi ng Islam, no, yung pagpunta sa tahanan sa bahay-sambahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, no. So yan yung kahalagahan ng Dhul-Hijjah, pinakamahalaga, no. At itong Hajj ay isa minsan sa isang buhay natin o sa buhay natin ay kailangan natin itong magawa. Pero gayon pa man meron din mga exemption, no. Kung tayo ay walang kakayahan sa ating kalusugan, kung tayo may sakit, hindi natin kaya magbiyahe ng malayo para tayo makarating doon, ay hindi obligado sa atin, no. O kung hindi rin kaya ng ating kayamanan, ng ating pera, wala tayong sapat na panustos para tayo makapag-perform ng Hajj, ay hindi rin obligado sa atin. Pero gayon pa man, ay dapat ito ang ating paghandaan bilang mga Muslim, no. Maraming mga Muslim na nangangarap na makapunta ng Hajj, matanda na lang sila, umabot na sila sa senior citizen na
hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nasasagawa yung Hajj, no? Pero tayo kayo ng mga Muslim, tayo na may mga trabaho, meron tayong sapat na kita, sobra-sobra ating kinikita, naisip kaya natin na magtabi rin kahit konti para sa paghahanda natin sa Hajj? Meron kaya? Sino sa atin ang kayang magtabi ng pera para sa atin, tayo ay makapag-perform ng Hajj, no? So, yun lang mga kapatid, inshallah, ito isang advice na rin, unang-una sa akin at sa ating lahat. Sikapin natin na mag-ipon. Hindi lang tayo nag-iipon para makabili ng bagong sapatos, bagong cellphone, makabili ng bahay at lupa. Pag-ipunan natin, unahin natin, sikapin natin na makapag-ipon para tayo ay makapag-perform ng Hajj, no? Mayroon tayong panggastos sa Hajj, inshallah ta'ala. At isama rin natin sa dua natin, siyempre, no? Hindi yung dua lang tayo ng dua ng para sa mga pagdagdag ng risk, dagdag ng kayamanan, kalusugan. Dua natin na makarating tayo sa Hajj, no? So, yun lamang mga kapatid, hindi ko nahabaan kasi para mabigyan natin ng daan yung mga may katanungan, no? So, yun lang. Muli, sikapin natin mula sa ating mga sahod na makapag-ipon at least, no? Paunti-unti. Na inshallah, magkaroon na tayo ng sapat na panustos na tayo ay makapag-perform na Hajj. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa ating kapatid na nagbigay ng reminders para sa atin, na si Brother Faisal Villanos. At ngayon ay nagbigay siya ng konting time para sa atin na kung sino man ang nais may magtanong o kung sino man ang nakapag-prepare ng katanungan sa ating lecturer, si Ustad Faisal at si Brother Faisal, ay open na po ang katanungan. At bago po yan ay inshallah, yung mga na-lecture po ng ating mga ustad ay sana po ay na-take note po natin para at least meron tayong babalikan na mga natutunan natin sa araw na to, inshallah. Sikapin natin na nakakapag-take note tayo. So ngayon po, kung meron po kayong mga katanungan, open na po ang ating katanungan. I-message nyo lang po sa ating chat box or pwede pong direktang magtanong sa ating ustad. Kala kung wala pa pong mga katanungan, kung may konting follow po yung ating mga ustad, ang ating mga lecturer, pwede nila munang kunin yung opportunity para ma-utilize natin yung titirang mga minuto dahil napakaganda ng meron tayong natututunan. At pwede naman natin itong i-cut ng konti kung mayroong katanungan, inshallah. So ako ang magbibigay ng unang mga salita patungkol sa mga karapat-dapat natin ginagawa. Tayong mga Muslim na lalo na itong UBK. Ako talaga napakalaki ang pasasalamat ko sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil itong UBK ay nabuo na kapatiran, talaga tunay na kapatiran sa Allah. Sapagkat mga kapatid, itong kapatiran sa pagkakaisa ay kabilang ito sa mga isinugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaraming mga hadith na mga dapat na mayroon tayong pinagkakaisahan. Lalo-lalo na mga kapatid, ito nandito sa bansa ng mga Arabo. At nagkaroon pa tayo ng pagkakaisa. Huwag natin ito palagpasin mga kapatid. Huwag natin walain sa sarili natin ang ating kapatid. Kasi sobra pa ito sa kapatiran sa magkakapatid sa ina at ama. Sapagkat ito ay mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa nito. Innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan na ang tunay na magkakapatid ay yung mga tinatawag na mga mu'min. Tayo ang pinaka
hikayatin natin yung mga kapatid natin. Hikayatin natin ang ating unang-unang ating sarili na maisabuhay ang tunay na pamamaraan ng Islam. Yun ang nakakaiba mga kapatid ng mga sahaba, ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, ay nagtagumpay sila ng madali sapagkat bawat isang kanilang nalalaman ay pinapatupad nila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya at nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mawala ng pag-asa na ang panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang mga kapatid sa pagsanay natin, kabilang sa ating pagsanayan sa ating sarili, itong mga tinatawag na ibada. Ito Ustad, ay mapupunta po Ustad ang inyong nais ibahagi. Meron pong katanungan tayo dito sa ating kapatid na sige, alan. sabi po, ang katanungan po ng ating brother na si Brother Nasser Fadwa, Assalamualaikum. Ano-ano po yung mga options sa mga pagsasagawa ng fasting sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah? Jazakallah khair po Ustad. Yun po yung kanyang katanungan. Ano-ano po yung option sa pagsasagawa ng fasting sa unang 10 araw? Inshallah, Ustad. Yung pagpapasting, ayon sa mga binanggit ng mga ulama, ay katulad din ng pagpapasting sa Ramadan. Ang pinagkaiba lang ng pagpapasting sa hindi Ramadan ay kahit na hindi ka na makapagsagawa ng niya, saka ka muna nakapagsagawa ng niya ngayon kinabukasan. Katulad din ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag dumarating sa bahay, ay walang pagkain. Sabi na, ituloy ko na ito na fasting. Min tulu'il fajr ila ghurubis shams. Kung ano ang ginagawa mo sa pagpapasting mo, ganun din. Huwag ka lang magtarawi. Pero magtahajjud ka, magbasa ka ng Quran, magbigay ka ng mga sadaka. Yan ang pinakamaganda. Higit sa lahat mga kapatid. Sa nagtanong yung parating pagbibigkas sa kahalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng yung pagsabi mo lang ng La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yan ang mga practice natin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ang makukuha mong gantimpala niyan mga kapatid, ay hindi ka matatakot mamatay. Hindi ka matakot mamatay. Pangalawa, sa kabilang buhay ay kabilang ka sa mga jumla, ay ibig sabihin mga grupo na nakapila na papunta sa paraiso. Ibig sabihin yung milyar na mga tao, ikaw ang nauna papasok sa paraiso. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mga kwan lang yan. Mga simple lang yan. Ganon din yung pagsasalawat sa Prophet, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kung hindi mo kabisado yung kompleto, yun lang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagbabasa ng mga yung yung Sayyidul Istighfar, huwag natin kalimutan yan. Lahat ng mga pananalita, magagandang pananalita, ay sanay nating mga dila na yan ang parati natin nabibigkas. So inshallah ta'ala, jazakallahu khairan yung nagtanong. Sana pangalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at makamit mo ang tunay na magandang aral patungkol sa Islam. Okay po, Ustaz. Maraming salamat po sa pagsagot sa katanungan ng ating kapatid na si Brother Nasser Bashir Nasser. Ngayon po, Ustaz, mayroong isa pa pong karagdagang tanong mula kay Brother Isa. Ito ang tanong po niya, bakit po ipinagbabawal ang pagfa-fasting ng mga mismong mga nag-hajj sa araw ng Arafah? Unang-una, sa Yawmul Hajj,
Yan ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, yung masakka, yung ibig sabihin yung mga paghihirap. Kasi mahirap, yan man ang pinakamahirap na mga pagsamba, yung pag-hajj. Kasi dalawa ang kinukuha mo doon, yung nagugutom ka at yung init, lalo na ngayon, mainit ngayon. Mahirap yun. At tungkol sa mga kuan, yan ang katuruan ng Islam. Na hindi pwede sa mga nag-hajj. So, okay? Okay po, Ustad. Inshallah, nasagot po yung katanungan ng ating brother. At ngayon po ay meron pa tayong 9 minutes na natitira. Kung sino pa pong merong katanungan, pwede pa pong humabol sa ating mga kapatid. Inshallah, mukhang wala pa po, Ustad, na katanungan. Humingi po, Ustad, ng pasasalamat. Syukran po daw, Ustad, sabi ni Brother Basir. Jazakallah Sa- khairan, Brother Basir. Pangalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at iniling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na lalong dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maganda mong mga hagdikain patungkol sa Islam. Hindi kayo mga magandang aral na nakakapit mo insyaAllah ta'ala.